Tok mga misis, knock mga misis. Kagaya nga po ng ipinangako ko sa inyo, gagawa po ako ng video para sa mga misis ng tahanan. Lalo na po sa may mga anak na yung tinatawag nating special child. Ito po ay blessing sa atin, itong ating anak, kapag meron po tayong anak na special. Considered ko na po lahat ng mga special children. Maaaring ang anak ninyo ay Down syndrome, autistic, or nasa kategory ng autism. Kasi marami pong kategory ang autism. Maaari po ang inyong anak ay Robin syndrome or Greg syndrome, at marami pa pong iba. Iisa-isahin po natin yan, at nangangako po ako sa inyo na ipapaliwanag ko po sa inyong lahat. Isa-isahin natin. Pero po ngayon ay nais ko pong tulungan ng mga magulang para kahit man lang po sa bahay ay makagawa po tayo ng training o therapy na tinatawag. Experience po kasi po ay 15 years na po akong speech and language therapist dito po sa abroad. Ito pong simpleng tips ay makakatulong po sa inyo mga misis ng tahanan. At nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe doon sa aking unang video. Marami pong salamat, at I hope na marami pa pong magsusubscribe dahil pinapangako ko po, lalo na po sa mga magulang o sa mga ginang ng tahanan, sa mga misis. Tok mga misis, knock mga misis. Kailangan po tayo ay gumawa ng paraan. Kasi nadadamay po ang mga bata. Lalo na po yung may mga disorders. Hindi po nila kagustuhan na sila ay manatili sa bahay. Kailangan po sila ay maging busy at gumawa po tayo ng paraan para sila ay mag-improve. Namimiss ko na po ang mag-therapy o magturo. Wala nga po ako ngayon mga aids o mga visual aids para pampalakas sa aking video. Pero gagawin ko po ang aking makakaya through my simple tips at through my simple speech. At uunahin ko po ang aking mga kababayan dahil ito po ay Filipino language o itatagalog ko po. Pero kapag may marami pong mga request, mga magulang na mga estudyante ko, iba't iba pong lahi, gusto po nilang mag-video ako, pero gusto ko pong unahin muna ang aking mga kababayan. Gusto ko pong tulungan ang mga misis dyan sa bahay para magkaroon po sila ng panahon para sa kanilang anak na may disorder o may special needs. Ito po ay para sa mga anak ninyo, kung meron po kayo na anak na special needs o kailangan po nila ng tulong natin. Kagaya nga po ng sinabi ko, maaaring po sila ay Down syndrome, nasa kategory ng autism, Robin syndrome, or Greg syndrome po. O marami pong ibang klase. Pero unahin po natin yung mga ganyan dahil sila po ay nangangailangan ng speech improvement. Ang aking itatalakayin po, bibigyan ko po kayo ng tips tungkol sa kung paano mag-improve kung anak ninyo ay delayed. Lahat naman po sila ay delayed. Kaya po sila ay tinatawag na may mga disordered children. May mga disorder po sila. Maari po sa pananalita, sa behavior, sa memory, at sa mga iba pong klaseng skills nila. Ngayon po ay tututukan ko po sa inyo ang simple tips ko para ma-improve ang kanilang speech. Ang kailangan po nating isipin muna ay mga misis ng tahanan ay magkaroon po muna tayo ng goal. Number 1 po ay
Para kanino po ba ang pag-training natin sa bahay, kahit man lang po sa bahay? Magkaroon po tayo ng goal dahil po ay mahal natin ang ating anak, kailangan natin silang turuan o bigyan sila ng training kahit man lang po sa bahay. Para po sa ating anak, yan, goal natin. Para mag-improve kahit konti, 1%, 2%, at least mag-improve. Dahil kailangan po nilang maging busy para maging maganda o useful ang kanilang pamumuhay sa mundong ito. Kasi mahal na mahal po natin ang ating mga anak, lalo na yung may mga kapansanan o may mga disorder, tinatawag po nating special. Blessing po sila. Sila po ay treasure. At kaloob po sa atin ng Diyos, kailangan po nating paglaanan sila ng effort, time, energy, understanding, care, attention. The most especially po ay love. Sila po ay special, kailangan pong intindihin natin sila, mahalin natin sila, maglaan po tayo ng oras para sa kanila. Kaya malaki po ang aking paniniwala na dahil po sa kanila ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho dito sa abroad. Kung wala po sila, wala po akong work. Kaya nagpapasalamat po ako na ngayon ko po naintindihan, tunay na naintindihan ang kahalagahan ng special children para sa ating pamumuhay. Wag po natin silang kaligtaan. Ilagay po natin sila sa ating isipan, sa ating puso, para po ay maging bahagi po sila ng ating mundo. Sa mundo ng pamilya natin, sa mundo sa mga kaibigan, socialization, sa mundo ng karamihan, at sa iba't iba pa po. Kailangan po natin silang i-expose o wag po natin silang ikahiya dahil po sila po ay blessing ng Diyos, God's blessing. Kumbaga po sa gold ay mas importante po sila sa gold, mas importante po sila sa money, mas importante po sila sa kahit ano pong bagay na material things. Opo. So, dadako na po tayo sa bakit po natin kailangan silang i-train? Dahil po ay kabahagi po sila. Kabahagi po sila ng ating pamumuhay. At useful po sila. At kailangan po nilang maging useful. More useful in this world. Kailangan po nilang maging busy, matrain, matuto, at malaman kung ano-ano pa po ang kanilang mga improvements. Kahit po delayed sila o paunti-unti, slowly, kailangan po nating magtiyaga, slowly but surely po. Na kailangan po ng tulong, lalo na po sa misis ng tahanan. Kaya po ang aking intro ay tok-tok, mga misis, knock-knock, mga misis. Kailangan po buhayin natin ang ating isipan at ang ating puso sa kanila. Kumakatok po ako sa inyong isipan, puso, para po ay bigyan natin ng kahit man lang po sa bahay, tulungan po natin silang matrain at matherapy. Ang focus ko po ngayon ay speech po. Unang-una po ay itanong po natin sa ating sarili, saan yung kailangan gawin ang training? Saan bang parte ng bahay kailangan gawin ang training o therapy para po mag-improve ang speech ng inyong anak? Una po ay kailangan po nating
mag-prepare ng isang lugar o magandang setting, o maaari pong maglaan po tayo sa inyong bahay ng isang room na kailangan ay clear, walang mga distractions doon sa room na yon. Maaari po yung library, kung meron po kayong library, o gumawa po tayo ng isang room para po sa kanila. Wala pong distractions, wala pong mga bagay na nakaka-distract sa kanila. Kailangan po ay una muna po ay kailangan po ay maghanap po tayo ng ganong room o ganong place. Kailangan po ay ikaw lang at siya po ang kailangang nandoon po sa room na yon. At siguraduhin po natin na kailangan ay meron siyang enough sleep bago po nyo umpisahan ang training. At kailangan po ay schedule nyo, yung maganda po yung pag-schedule. At nasa mood po siya. Hindi po siya gutom, hindi siya nauuhaw during the session of your therapy or during the training na in-schedule po ninyo. Kasi po ang bata ay inconsistent. Kailangan po ay inconsistent, meaning ang ibig sabihin po ay paiba-iba po ang kanilang mood. Maaring ang mood nila ay hindi maganda, ang mood nila ay tahimik lang sila, ang mood nila ay medyo-medya, yung slight lang ang kanilang attitude, hindi magulo, hindi sobrang gulo, yung slight lang, yung medyo tahimik lang. Meron din po namang moderate, severe at profound. Ito po yung mga kailangan nating maunawaan. Kilalanin natin ang ating anak. Kasi may 5 kategory or 5 degree of attitudes. Ito po ay involuntary. Kung na-observe po ninyo na nasa mood ang inyong anak, doon nyo po umpisahan ang training o ang therapy. Babanggitin ko po yung mga degrees of attitudes. Ito po ay involuntary na movements, maaring movements ng physically or kailangang nararamdaman sa kanilang senses. Maaring pong yung kanilang acceptance, ang kanilang awareness, ang kanilang readiness, ang kanilang response, ang kanilang impulses, at ang kanilang attention o yung contact sa'yo ay hindi mo maintindihan. So kailangan i-observe mo po sila kung kailan silang nasa mood, yung magandang mood po nila. Ito, ang 5 pong ang degrees ay kapag sila ay no reaction, slight, moderate, severe, or profound. Yung no reaction po ay parang tahimik lang sila. Na-obserbahan nyo po ba? Tahimik lang sila. Ayaw nilang mag-respond. Ayaw nilang even a word or even a sound. Ayaw nilang magsalita. Tahimik lang sila. No reaction. No physical reaction, no sense reaction, or no at all. Zero. Yung isa po ay number 2, yung slight ang kanilang attitude. Slight lang. Yung hindi masyadong yung ano nila, yung acceptance nila, yung movements nila ay slight lang. Hindi masyadong magalaw o hindi masyadong pasaway. Moderate naman yung medyo-medya. Yung medyo nasa 65 degrees, yung mga ganyan. Yung severe, yung malala po yun, ma-observe mo yung anak mo na magulo siya. Kapag kinakausap mo ay hindi mapakali, kung ano-ano yung mga movements niya, unaware siya,
masyado siyang unaware, masyado siyang hindi ready, masyado siyang hindi ina-accept yung inyong salita o inyong talagang ayaw sumunod, kanyang attention ay talagang sobrang walang attention o hindi nakatingin sa'yo. Masyadong yung eye contact niya ay hindi talaga tumitingin sa iyo. Yung profound naman po yung panglima ay yung sobra na po ito. Yung kung merong severe ay ito po yung mas malala. Great. Sobra-sobra na po yan. So, diyan po nating obserbahan yung ating anak. Kasi inconsistent po ang kanilang degrees of attitudes. Involuntary po yan. Kailangan obserbahan po natin kung kailan sila nasa mood na maganda. Doon po natin simulan ang training. Kasi hindi po tayo magkakaroon ng effectivity kung tataunin po natin na ang mood ng inyong anak ay hindi maganda. Kailangan po taunin po natin. So, kapag na-observe po natin na ang ating anak ay nasa mood, kailangan po ay magkaroon din siya ng enough sleep. Enough sleep, yung nakatulog siya ng maganda, hindi siya napuyat. Saka po ay hindi kailangan siyang gutom during the session, hindi siya uhaw. At kailangan na naintindihan niya kayo, nakausap niyo po siya. Nakausap niyo siya, naintindihan niya kayo na kung susundin, meron po tayong mga tinatawag na meron siyang future na hahanapin kung bakit niya gagawin yung susunod sa inyo. Maaari pong ipaliwanag niyo sa kanila o ipaintindi ninyo na kung gagawin niya yung inyong training, ay meron maaari siyang magkaroon ng award. I-motivate po natin. Magka-award o bigyan nyo siya ng gift. Ano po ba yung gusto niya? Alam ng mga misis yan kung ano yung gusto ng anak nila. Anong gusto ng gift? Anong gustong Maaring after ng training, sasabihin nyo, bibigyan kita ng toy. Ano po ba yung toy na gusto niya? Yung gustong gusto niya. Yung very memorable sa kanya. O yung kailangan po ipaintindi natin sa kanya yung ganun para sumunod po. O kaya ay pangangakuan po natin siya, kahit hindi gift, yung sabihin natin, pupunta tayo sa ganyan lugar. O gustong-gusto niya siguro yun. Alam niyo po yung kanyang hilig, kanyang interest, o kanyang gustong-gusto. Diba? Para maging interesado siya sa training na bibigay natin sa bahay. Maaaring, makikita mo si ganyan. Bibigyan kita ng ganyan. Bibigyan kita ng maaring pagkain. Saan po mahilig ang anak niyo? Fruits, chocolates. Pero wag po masyadong chocolates. Wag po masyadong sweets. Kasi nakaka-trigger po yun ng hyper ng anak ninyo. Maaring biscuits na lang, bread, mga ganyan, mga fruits, yan, kung anong hilig na anak ninyo. Kung ano po yung gusto, yung interesado yung anak ninyo, para po sumunod. Bigyan natin ng motivation or ng award or something that she or he will think that if he will do it, she will receive something that he likes or she likes. Diba ba? Okay. So, yun po yung sinasabi kong magkaroon po tayo ng plan. Yung sinasabi ko, magkaroon po muna tayo ng plan. Baliktad ata. Plan. P-L-A-N. Plan. Baliktad ata. Plan. Plan. Yung plano. At under this plan, kailangan po yung goal natin, kagaya nga ng sinabi ko kanina, goal natin ay kailangang isaisip natin na kailangan matuto yung anak ko, kailangan maging busy. Tapos in mind, tapos in heart, kasi mahal ko siya. Yan po ang goal natin. At
application po, kailangan magawa niya to in his or in her daily activities, in her or in his life. Magagawa niya yun. Kailangan ma-i-apply niya yung ating itinuro o yung ating yung ating ititrain o yung ating ititherapy sa kanya. Diba? Kailangan ang goal natin ay nasa isip, nasa puso, at hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, application. Kailangan na isipin natin na, kailangan maging busy siya, matuto siya. Gagawin ko lahat ng aking makakaya, gagawin ko lahat ng aking effort. Kasi mahal ko siya. Gusto ko siyang magkaroon ng socialization dito sa ating mundong kinagagalawan. Kasama siya sa ating pamilya, kasama siya sa kanyang mga kaibigan, kasama siya sa mundo, in the whole world. At kailangan i-apply niya sa kanyang pamumuhay. Makakapagsalita siya kung pupunta siya sa toilet, masasabi niya kung anong gusto niya, masasabi niya kung anong kailangan niya, masasabi niya kung nauuhaw siya, nagugutom siya, o kung ano ang kailangan niya, through words or through sounds. Kahit man lang sounds, maka-utter siya, maka-express. So, kailangan niyang i-apply. Yan po ang ating goal. Kailangan magkaroon kayo ng goal. Yan yung isa sa plan. At setting. Gagawin niyo dun ito sa room na kailangan ay walang distractions. Ikaw lang, mama, at siya. Saka, yan po yung who are involved. You and your child alone. During the therapy or during the training. What are involved? Ito po yung mag-prepare kayo ng mga supports na kailangan ninyo para po ay maging enhance o maging successful ang inyong therapy or inyong training para sa inyong anak na special. What are involved? Yung mga supports po ninyo. Visually, mga visual supports, o mga senses supports, o yung tinatawag nating memory supports, mga puzzles, yan, writing supports, colorful supports, mga technology supports, music supports, o kaya mga pictures ng mga persons na gustong-gusto niya, na mga kilala niya, na kakaroon siya ng interest. Diba? At kailangan po ay kilalanin ang anak ninyo. Kung ang anak po ninyo ay visual learner, yan, kailangan niya po ng mga bagay na mga visual supports. Mga pictures, yan. Mga videos na mapapanood niya. Yan. Kung ang anak niyo naman ay memory learner, mahilig sa mga puzzles, yan. Mag-prepare kayo ng mga puzzles. Game puzzles. Yan, marami yan. Mga makakahagilap kayo. Wala lang ako example ngayon. Kasi nasa school po. Nasa bahay po ako. Kasi tigil muna po ang work. Tapos kung ang anak nyo naman ay very active, kailangan ang support ninyo ay active na support. Kailangan ma-lessen ang kanyang hyper para makakonsentrate siya. Kung ang anak nyo naman ay writing learner, mag-prepare po tayo ng mga materials related sa writing. Kung anak nyo naman ay technology learner, mahilig sa mga computers, mga bagong mga teknolohiya ngayon, mga mobiles, i-prepare nyo rin po yun na isa sa mga support ninyo. Kung ang anak nyo naman ay musically inclined or natututo siya sa music,
Yan, mag-prepare kayo ng mga songs, ng mga magagandang mga musical instruments, yan. Kasi diyan po siya natututo, diyan po siya nagkaka-interes. Ayan. Yan, what are involved? Yan po, kailangan i-prepare po niyo yan. Saka kailan niyo po ay pagpaplanuhan? Kagaya po ng sinabi ko, kung nasa mood na siya. Kailangan ready kayo. Naka-ready na ako. Ayan ako. Kailangan, yan, nasa mood na siya. Yan, that's the time that you are going to have your session. Kung nasa mood na siya. Kung kailan siya magkakaroon ng magandang mood. Diba? Para maging 100% successful po tayo. Kasi hindi po kailangan pilitin. Lalo pong hindi matututo ang bata o hindi matitrain ang bata kung pipilitin ninyo. Kailangan po ay yung nasa mood siya at may eagerness po siya na sumunod. At why? Bakit po? Bakit? Kasi po mahal natin siya. Kailangan po pagplanuhan natin. Mahal natin siya. Siya ay ka-member natin. Ka-member ng mundo. Hindi po natin siyang kailangang pagwalang bahala. Paano? How? Yan po ang importante. Kailangan po natin magkaroon ng procedures. How? Kailangan po magkaroon po tayo ng procedures. At ito po ay may 5 procedures para po maganda ang kahihinatnan ng ating training para po sa ating anak. Baligtad po ata. Meron pong 5 procedures. Sasabihin ko na lang kasi po baligtad. Number 1 po ay one procedure is bago po dun sa mga sinabi ko, ito po yung procedures. Kailangan po muna gawin ninyo yung sinabi ko nung una. Bago po kayo mag-proceed sa number 1 procedure. Number 1, ito po ay during the training na to. Talagang attentive na yung anak ninyo, focus na sa inyo, talagang makikinig na sa inyo, ready na. Your child has the ability to listen, to listen, to look at you. Yan po. Ito na po, gagawin na po. Ito, behave na siya. Yung nasa mood na siya. Ito po, number 1 is, kailangan po ay, ito po yung speech organ exercise. Number 2 is auditory skills. Number 3, receptive language skills. Number 4, expressive language skills. And number 5, follow-up. Ito po yung mga procedures na kailangan natin gawin. Ipapaliwanag ko po kung paano po ito. Paano? How? How are you going to do it? Number 1 po ay yung speech organ exercises. Una po yung kailangan po, kasi speech organ exercise, kailangan po maging strong, maging malakas yung kanilang muscles dito sa speech organs. Mga halimbawa po ng mga speech organs niya ay yung kanyang dila, yung kanyang tongue, lips, mouth, jaw. Yan po. At marami po pong iba. Yan po yung pinaka-main na kailangang maging strong. Ma-exercise po natin yan. Kailangan na ma-exercise yan para magkaroon siya ng matibay na speech organs. At kapag matibay na at strong na ang kanyang speech organs, makaka-express na yan ng mga sounds. Ito po yung tips ko sa inyo para support, para magkaroon po siya para maumpisahan nyo ng maganda. At very exciting at very useful, very simple na tips. Gumupit po tayo ng ganitong papel. Ito po ay white paper lang to, ginupit ko lang po. Ito po yung very simple, kasi wala po ako dito, nasa school yung mga gamit ko. Ito po yung naisip ko na very simple, very practical, at at madaling gawin sa bahay. Ito, gumupit po tayo ng ganitong papel. Yan, speech organ exercises. Para maging strong dito. Dito.
lips natin. Yan. At bago po niya po gawin ang speech organ exercises, ito po ay magandang tips din, ay kailangan po natin na i-massage yung kanyang yan, ganyan natin. I-massage natin ang kanyang face, ganyan, mamassage natin. Ang tawag po dyan ay tactile prompts. Kasi naiintindihan ng bata kapag nagtatouch kayo, pag ginaganyan-ganyan nyo. Naiintindihan niya, love ako ni mama. Gusto niya akong magsalita, ma-improve ang aking speech. Kasi hindi ko ma-express kung gusto ko ng water, hindi ko masabi ang water. Kung gusto ko ng apple, hindi ko masabi ang apple. Ganon, kahit man lang ganon. Ganyan, umpisa po muna, ganyan po natin ang anak natin. Massage natin ng ganyan. Slowly, gently. Tactile prompts po ang tawag dyan. Yan. Tapos, habang minamassage nyo, syempre, eye contact. Kailangan eye contact. Eye contact kayo ng anak ninyo. Maaring kinakausap mo siya, kinakantahan mo siya. Kausapin mo siya, kahit hindi siya sumagot. Kahit hindi siya mag-respond. Basta kinakausap mo siya. Nakaririnig ka niya, naiintindihan niya in mind, in heart. Silently lang yan. Nakakaintindi po sila. Yung nga lang nila ma-express kung ano yung kailangan nilang sabihin. Pero nakakaintindi po sila. Sa aking 15 years of experience po, yan po ang aking nakakaintindi po sila. Especially in my speech session. Yan. Nakakaintindi po sila. Yan, nagiging behave nga sila pag ginaganyan Gusto nila yan. Massage. Tactile prompts. Ganun-ganun mo yung nila, lips nila. Yan. Pinamassage mo dyan. Para preparation po yan. Para magsalita siya. Yan. Kinakausap mo siya. Tinitignan mo siya. Eye to eye contact. Yan. Diba mga misis? Yan. Mga vibes kaya mga misis Kaya mag-subscribe na lahat ng mga misis sa Pilipinas. Yan. Pagkatapos po, yan, syempre, behave na yan. Naintindihan niya, ay, love ako ni mama. Ay, ano kaya ang gagawin? Tapos po, syempre, during your tactile prompts na ganyan, syempre, open your mouth, ginaganan nyo. Open mouth. Ikaw din yung magmo-model how to open the mouth. Gaganyan mo para magayahin niya. Imitation po. You have to be a model. Maging maganda model po tayo. Open your mouth, ganyan. Ganyan mo. Tapos, hahawakan mo po dito nila, gently. Para support, kumbaga, tinutulungan mo sila para ma-open ang kanilang mouth. Yan. Tapos, mga vowel, ang gaya mo pa, Siguro mga 1 minute, ganyan. Kung gusto niyo po, with music yan Kung ang anak ninyo ay musically inclined, nai-interest po siya kapag may narinig siyang music during the session. Diba? Depende po kung saan po ang interest ng anak ninyo. Maaring sa visual o sa pictures, magpapakita po kayo ng ng bata na binubuka yung bibig din, ng pictures o ng video, showing some examples. Depende po kung kilala niyo pong anak ninyo, kung visual learner, musically inclined, doon siya nai-interest, kung saan po. Yan ang gagawin ninyo. Tapos 1 minute, tutulungan niyo po yung ganyan, yung face niya, ganyan.
E. Smile. Sabihin mo, smile. E. Ganyan. Ganyan mo siya. Ganyan niyo siya. 1 minute po yan, ha? Oh. Oh. Oh, gagayahin ka ng anak mo eh. Oh. 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 Massage niyo po ng ganyan. Oh. Ooh. Ooh. After that, yun na po yung sinasabi natin na speech organ exercises. Speech organ exercises. Ito po, kukuha po kayo ng ganito. Gugupit po kayo. Tapos, nakakatulong po ito para maging ma-strengthen o maging strong ang speech organ ng anak. Maging strong ang mouth, ang lips, ang tongue. At saka maging strong ang breathing ng anak ninyo. Bago po siguro yung ganito, breathing exercise muna. Inhale. Exhale. Ayan. Inhale. Exhale. Ayan, pang mga 2 minutes. 2 to 3 minutes, yan. Yan, preparation po yan para sa speech organ exercises. Yan, pagkatapos po niyan, ito po. Ang gagawin niyo lang po ay instruct niyo po sila kung paano mag-blow. Yan, blowing is very good exercise for the strengthen of the speech organs of your child. Just blow. Yan, i-demonstrate po natin. Yan, blow. Merong mga bata na hindi marunong mag-blow. Diba? Hindi nila maano yung hangin na papalabas. Maaring papaloob. Kailangan po magbabanggit po tayo ng sound para malabas nila yung hangin. Maaring sabihin natin ay pa. Yan. Ba. Ba. Yan. Ba. Ba. Kung ano po yung na-express nila. Kung na-express nila yung mga consonants. Yan kasi po yung ating subject matter for today. Mga consonant sounds. Yan. Yan. Kung di nila ma-blow ng ganyan, mahina, bigyan po natin ng sound. Yung ating consonant sound. Kung ano po yung na-express nilang sound. Kung na-express nila yung ba, 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 ba. Ganyan. Imo-model nyo po yan. Ba, 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 ba. Kaya naman sound of C. Kaya dalawang sound yung C. Isang saka or kung na-express naman nila ang D, kailangan may hangin na lumalabas po para ma-exercise yung kanilang speech organs, para maging strong. Kasi kapag na-exercise sila, maging slowly strong na yung kanilang makakapagsalita na po yan. Letters, tapos syllables, and then sentences. Paunti-unti. D, d, d. Tapos F. Sound ng F. I-model nyo po. Alam ko yung mga misis, magagaling sa ganito F. Tapos G. J. 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 G. Dalawa yung sound nun G. Saka G. 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 H. H naman.
Ito po medyo ito yung pinakaano ng hangin para lumabas. Yung sound ng H. J. 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 K. L. L. Kailangan may hangin na lumalabas para maging strong yung kanilang speech organs. L. 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 M naman. Next is M. 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 N. 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 P. 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 Q. R. S. T. V. W. X. Y. Z. Yan po yung mga consonant sounds. B, C, letters B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yung mga sounds po nila ay kagaya na po ng B. B, B, B. Ganun po. C. K, 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 K. Kaya S, S, S. D, 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 D. F, 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 F. G, 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 G. Or J, 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 J. H, J, 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 J. K, 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 K. Pwede pong habang nag-express po yung anak ninyo, itatouch niyo po yung kanyang kagaya ng K, 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 para nararamdaman dito na nagkakaroon ng intense. K, K. L, 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 L. M, 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 M. N, 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 N. P, 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 P. Q, K, 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 K. R, S, T, 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 T. V, 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 V. W, 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 W. X, K, 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 K. Y, 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 Y. Z, 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 Z. Yun. Exercise nyo po yun sa anak ninyo para magkaroon siya ng malakas na muscles sa kanyang speech organs. Kung malakas na po yung muscles niya, lagi siyang nag-exercise. Yun.
makaka-express na siya ng mga sounds, words, and sentences. Yun, kailangan po maging strong, maging matibay ang kanyang muscles sa kanyang speech organs. Kasi kapag yung muscles po natin dito ay mahina, very weak, hindi po siya maka-express. Kailangan i-exercise po natin para maging strong. Kapag strong na siya, unti-unti na po nating maririnig ang anak natin na nagsasalita. At pangalawa po ay number 2 procedure po ay auditory skills. I-enhance po natin ang kanyang auditory skills. Sinabi pong auditory, kailangan naririnig niya. Bigyan natin siya ng exercise para makinig siya. Maaring yun nga, ulitin natin para maging attentive siya sa kanyang naririnig. Maging attentive. Pwedeng magpatugtog tayo ng sounds or music para magkaroon siya ng awareness sa kanyang naririnig. Auditory skills. Ito po yung kanyang naririnig. Kailangan maging strong din. Ma-exercise din ang kanyang pakikinig. Kung hindi po ma-exercise yan. Pero iba po yung kung talagang po yung anak ninyo, kung talagang zero listening, zero, hindi siya talaga makapakinig. Kailangan na po yun ng specialist doon sa pakikinig. Pero yung sinasabi ko po, pag may pakinig ang inyong anak, kailangan po i-enhance natin. I-exercise po natin ang kanyang pakikinig. Isuportahan po natin siya ng mga bagay na maganda sa tenga, magandang naririnig niya. Maaring pakinggan niya kayo, salita ninyo, yung sounds ninyo, o music, yan. Maging sensitive sana sila, para maging aware sila sa kanilang naririnig. Kung ano ba yan? Kung ano ba yung sound na yan? Anong sound ng mga bagay? Yan. Maaaring i-blindfold nyo po sila. I-blindfold nyo. Tapos, magparinig kayo ng isang bagay, ng sound ng isang bagay. Tapos, tanggalin nyo na po yung blindfold ng anak ninyo. At pipili po siya doon kung ano yung narinig niya. For example, blindfold nyo pong ganyan. Blindfold nyo yung anak ninyo. Tapos sound kayo ng sound ng torotot. Tototot. Tapos another one is sound ng bola na nagdi-dribble. Iparinig po ninyo. Example lang po yan. Pero marami po. Marami po kayong mga bagay. Lahat mo ng mga bagay sa kapaligiran ay may mga sounds. May makakapag-isip kayo kung anong sound ng isang bagay na yan. Kung example lang po yun, torotot, blindfold nyo pong ganyan sa anak ninyo, tapos itorotot ninyo na nakatakip ang mata, hindi niya po alam kung ano yun. Wag nyo pa po muna ipakita. Yan. Tot, torotot, magtot. Yan, torotot. Tapos, another one is dribble. I-dribble nyo po yung bola. Yan, naririnig ng anak ninyo. After that, alisin nyo po yung blindfold ng anak ninyo. Tapos, pagpiliin nyo po. Saan yung sound ng ganyan, tuturo niya po kung ano yun. Saan yung sound ng torotot, ituturo niya. Kung saan dyan, bola ba yun o yung torotot. Yan. Nasa lang sound na nagdi-dribble, bola ba o yung torotot. Ganun. O kaya, blindfold niyo yung anak ninyo, isa lang pong sound ang ipaano ninyo. Maaaring yung torotot, hindi nyo ito torotot. Yung bola lang ang i-dribble ninyo.
Tapos pagpipilian nyo po, after na matanggal nyo po yung blindfold, pagpipili, ano yung sound na narinig mo? Pipili ba siya? Kung yung torotot ba o yung bola? Ganon. I-exercise nyo po yan para ma-enhance ang kanyang, marami po kayong magagawa. Iba't ibang klaseng mga sounds. Pagpipiliin nyo po siya, after your child heard the sound, hindi mo na niya makikita, he has to choose kung ano yung sound na na narinig niya. Exercise po yun. Kung mali siya, kailangan iparinig nyo. Parinig nyo po. Yan, nakikita niya yung correction. Nakikita niya yung bola. O ano ba anong gagawin sa bola para magkaroon ng sound. Anong gagawin sa torotot para magkaroon ng sound. Para alam niya kung mali po ang kanyang choice. Yun po yung auditory skills para ma-enhance o ma-exercise ang kanyang auditory skills. Pakikinig. Apo. Number 3, receptive language skills. Ito po yung, ano po yung gagawin ninyo para maintindihan ng anak ninyo ang mga sounds. Yan. Kagaya po ng sinabi ko, para po receptive po ito yung para maintindihan. Para maintindihan ng anak ninyo kung ano bang sound. Yun. Kasi ang ating talakay po ay improvement, speech improvement para po sa mga special education to, sa mga children with needs, special needs. Speech improvement ang ating focus ngayon. Consonant letter sounds. Yan po yung mga consonant letter sounds. B, k, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, k, r, s, t. Para maintindihan niyo po yung mga sounds na yan, yan po yung ibig sabihin ng receptive language skills. Receptive. Para ma-receive niya yung pagkakaintindi. Maaaring mag-umpisa po muna tayo sa initial. Initial, for example, initial of B. B, 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 B. Para magkaroon siya ng idea sa sound na yon, maaaring ipakita niyo yung letter. Initial letter ng isang word. Initial letter ng isang word, for example, B, 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 bag. Bag. B, 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 bag. Tapos, mag-ano po kayo ng picture ng bag. Picture. Colorful picture ng bag. Or real object. O makatotohanan. Kung may bag po kayo, ipakita nyo yung bag. B, 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 bag. It's either structured material. Yung structured material, yung isang bagay na mold. Maaaring mag-mold kayo ng karton. I-shape nyo ng bag, tapos lagyan nyo ng tali, tapos lagyan nyo i-decorate nyo na maging bag yun, yung karton, sculptured yun. O kaya clay, imo-mold nyo yung clay, mag-mold kayo ng it looks like a bag. Yan, structured material. Or picture, or video showing sa screen po ay bag. Pictures, or real object, or totoong bag. Ipapakita ninyo. Tapos mag-umpisa po kayo sa initial sound. B, 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 bag. Tapos doon naman po sa C. Ganun din po. Car. Picture ng car. Car. Para maintindihan niya po kung ano yung ina-express, kung ano yung pinapa-express niya sa kanya. Maintindihan niya. May nakikita siya at
nagkakaroon siya ng idea sa ipinapakita ninyo sa ine-express niya. Pictures, structured materials, or real object. O video, situational sa video. Magpapakita po kayo ng video sa screen. Or kung mas naiintindihan niya through music. Relate the word or the sound through music. Bag. Kakanta kayo. Lalagyan nyo ng melody or tune yung inyong ina-express sa bata para magkaroon siya ng idea. Unti-unti maintindihan niyo po yan. Yun po yung mga bagay na ipaintindi natin. He has to or she has to receive the learning or the expression that you are letting him to express. Receptive language skills. Yun, marami po tayong magagawa doon. Kung ano pong gusto nyong letter dito na sound. Marami po tayong magagawa. Marami po tayong makukuhang mga real objects. Kahit sa bahay, marami po yan. Mga real objects. Mga totoong bagay na kailangan ipakita. At kailangan na merong magandang strategy po dyan. Multi-sensory approach or multi-sensory approach. Yung hindi lang through visual, hindi lang mapapaintindi natin through visual, hindi lang sa nakikita, kailangan naririnig din niya para maintindihan, at kailangan nadarama niya, at kailangan ay naaamoy niya, senses, at kailangan na-feel niya, kailangan at saka nalalasahan niya, ganyan. For example, kailangan ma-involve ang kanyang senses, all senses are involved para maintindihan niya po. Yan po yung tinatawag nating multi-sensory approach. Diyan, para maintindihan niya. For example, yung mango, mango. Para maintindihan niya, ipatikim niyo yung mango. Di ba? O kaya, yung ice. Ice ay vowel sound yun, initial. For example, cold. Cold. Kumuha kayo ng ng ice. Iparamdam nyo sa skin niya. Cold. Malamig. Ganun. O kaya, kung may aircon kayo, i-open nyo, i-switch on nyo yung aircon. Tapos, cold. Maintindihan niya na-feel niya. Sense of feeling yun. Kailangan involved ang sense of sight, sense of feeling, sense of hearing, sense of smelling, sense of tasting. Para effective. Hindi lang through visual. Kung sa smell naman, letter F. Flower. Kayo ng real object na flower, yung mababangong flower, paamoy nyo. Naintindihan niya na ang flower ay ganun ang amoy. Good smell. Number, naintindihan nyo po ba, mga misis? Katok, mga misis. Knock, mga misis. I-train nyo po ang ating anak sa bahay. Tapos, number 5 po ay, number 4 pala, expressive language skills. Yan po. Itong next procedure po ay number 4, expressive language skills. May improve po natin, i-enhance po natin sila sa skills na ma-express nila through actions or through oral expressions, yung tinitrain natin sa kanila. Tinitrain nyo
Train natin sa kanila. Expressive language skills. I-enhance po natin sila sa ganyang skills. Maaring pronunciation, paulit-ulitin po natin sa kanila. Repetition, express po natin through oral communication. Paulit-ulitin natin pronounce para mahasa sila, ma-exercise sila. Yan. Through verbal or oral. Express in orally. Express in orally. Ulit-ulitin natin, repeat natin. Makakapag-isip po tayo para maulit-ulit yan ng bata. Para po maging active or maging seryoso. Kung ang anak ninyo ay active, mag-introduce kayo ng play or laro para ma-express niya. O kaya, get the bag. O, pupunta siya dun. He will get the bag. Express niya yung kanyang... And then, pag nahahawakan niya na yung bag, what is this? Magtatanong kayo, what is this? Say it. Bag. Ganun po. Sit. Sit. Sabihin mo sa bata, express niya yung hindi lang po sa words na express niya. Expressive language, kundi sa action. Sit down, sit. Then demonstrate how to sit. Sit. What have you done? Sit. You ask questions. Sit. Hindi lang po pag-uulit-ulitin ng words. Tulungan nyo siyang hindi lang sa pag-uulit-ulit ng words, pag-express ng sounds, kundi kailangan magawa niya in action. Yan po yung yung situational, ma-apply niya. Kasi isa po yun sa goal natin. May i-apply niya yan in his daily or in her daily activities. For example, the sound of soap. Soap. Magpakita ka ng soap, sabon. Paano mo, what is the function or what is the use of the soap? Ano ang gagawin mo sa soap? I-demonstrate mo. Ito, kapag maghuhugas tayo ng kamay, kailangan natin ng soap, sabon. I-demonstrate mo yan sa toilet, sa bathroom, o maghugas kayo dun sa gripo using the soap. Demonstrate mo. What is this? Soap. Tapos i-demonstrate mo kung paano gamitin ang soap. Banlawan. After that, ganun po. Marami po kayong maiisip na kung may question po kayo, i-message nyo lang po dun sa comment kung may question po kayo, kung ano po yung dapat kong ulitin na hindi naintindihan para po magre-reply po ako sa inyo. Mga misis, katok mga misis. Katok mga misis, knock. Para sa mga misis to ng tahanan. Itong training. We have to train our child. If you have a Down syndrome child or autistic child or Robin syndrome child or Greg syndrome, ayan po, i-train po natin para blessing yan kailangan nating maglaan ng time and effort and energy, diba? Mahal natin sila. We are going to include our child or our children in our world, sa ating community, para maging strong ang kanilang socialization. Kasi kailangan nila yan. Kailangan nilang ma-enhance ang kanilang socialization, ang kanilang speech, which is our focus for today, speech, at saka yung kanilang memory, behavior, attention, awareness, eye contact,
And then yung pinakalas po ay follow-up. Ito po yung hindi magiging effective ang isang plano kung walang follow-up, or pwedeng sabihin natin itong assignment or homework or some varied activities, the same dun sa ginawa. Follow-up. Ipa-follow up po natin in many ways. Through writing, through socialization, through game, through music, through puzzles, through games. Ipa-follow up po natin. For example, yung natutunan niya po yung word na bag. Ipa-follow up po natin yan in many ways, in many or in a variety of ways or different ways, varied activities. Maaring kumuha tayo ng bag, na real bag. Ipa-follow up po natin. This is bag, bag, bag. Okay. What are you going to put in your bag? You are going to put pencil o follow up yun. Ganun pala. Yun pala ang use ng bag. Pencil, notebooks, books. Yan. Ipakita po natin kung ano yung kailangan ilaman dun sa bag. Books. Ito po yung school bag, School bag. Bag. Pencil, notebooks, bag. Yan. Lagay po natin. Tapos, you support your child on how to carry the bag. If you have bag and notebooks and books, pencils, crayons in your bag, you are ready. You are going to school. Ganyan. Follow up po. I-enhance po natin yan. I-encourage po natin ang ating anak. You have to motivate, encourage, support, initiate. Ang evaluation natin ay parang yung nagtatanong tayo, evaluate. Tapos i-guide natin kung ano yung answer through writing or oral communication, and you have to follow up. I-summarize ko lang po ang aking binigay po sa inyo, mga misis. Yan, kailangan po natin ay pagplanuhan ang ating gagawin para magkaroon ng training sa speech. Ito po yung mga tips na ginawa ko. Pagplanuhan po natin, kailangan po ay magkaroon po tayo ng goal in mind, heart, and in application. Karoon po tayo ay mag-prepare po tayo ng setting. Saan ba gagawin itong training na ito? Nabanggit ko po yan. Kailangan gawin natin sa yung hindi nakaka-distract na place. Yung walang mga distraction sa bata. Malinis, comfortable, yan, maaring yung library, yan. Ikaw at yung anak mo lang, who are involved, ikaw at yung anak mo lang, o maaring, siyempre, humingi ng tulong din, kung kailangan. Kung may kasama ka doon, magsusupport sa'yo. Pero actually, kailangan ito individualized training. What are involved? Mga supports, visual supports, mga senses supports, mga memory supports, storytelling supports. Hindi ko nabanggit yung storytelling. Kung ang anak ninyo ay mahilig sa story, yan, i-prepare po nyo yan. Storybooks, yan, mahilig yan, kukwentuhan mo sila bago ka magsimula sa procedure. Kailan mo gagawin? Yung mood nila. Maganda ang mood nila. Why are you going to do this? Kasi mahal natin sila. They are a part of our world. They are a part of our community. How? Yun nga po yung how. Yan, karoon tayo ng procedure. At bago ko makalimutan, bago po yung plano, kailangan po sila, enough sleep. Nasa mood sila, hindi sila gutom, hindi sila uhaw, hindi sila nagugutom. At kailangan intindihin natin sila kung ano ba sila, no reaction, slight, moderate, severe, or profound. Kailangan yung nasa mood talaga. Kasi inconsistent nga po sila. Maaaring sila ay no reaction, slight, moderate, severe, profound.
Kailangan yung talaga nasa mood sila bago mo i-schedule. Tapos po, yung procedures, i-summarize ko. Pag-training, procedures, meron speech organ exercises. Number 2 is auditory skills, enhance. Number 3, receptive language skills. Number 4, expressive language skills. And follow-up. Yung speech organ exercises po, yung kailangan meron silang ano po kayo ng may exercises. Kagaya ng kanina, o exercises nila para maging strong yung kanilang speech organ. Simplihan ko lang po kasi kanina na ano ko na. Auditory, yung kailangan maging strong. Exercise sa kanyang tenga, sa kanyang pakikinig. Auditory skills. Ma-exercise yung kanyang pakikinig. Receptive language skills, yung kailangan maiintindihan nila yung kanilang ina-express, yung pinapagawa mo po sa kanila. Tapos expressive language skills, yung kailangan ma-express nila through actions, through understanding, and through words, through sounds. Follow-up, kailangan another activity, the same, dun sa topic. Follow-up, you set up or magpapagawa po kayo ng iba pang mga activities na follow-up. Okay, mga magulang, mga misis, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At next time po, kung ano po yung request ninyo na ating i-train sa inyong anak, ay nandito po ako para tulungan po kayo. I just want to help yung ating mga misis dyan. Tok-tok, mga misis. Knock-knock, mga misis. Sa bahay. God bless. I love you all. Peace. Love. Bye. This is Teacher Kabayan Adrian. Bye.